Imaginein mo ha, paano kung meron kang kakilalang isang tao, malapit siya sa buhay mo, sa tingin mo, kilala mo na siya. Pero nung nagpunta ka sa bahay nila, kakaiba yung mga tatambad sa iyong paningin. Bigla kang may makikita ng mga balat ng tao, nakakover sa mga silya, may mga pugot na ulo, may mga katawan na walang ulo na nakalambitin, nakapatiwarik sila. At ito pa ha, meron kang makikitang isang damit na gawa sa babae. Ang weird no? Hindi damit na pang babae ha, damit na gawa sa isang babae. Hindi po kayo nagkakamali sa inyong narinig. Hindi yan isang eksena sa isang pelikula o sa isang horror na libro. Ito ay mga bagay na makikita sa katotohanan. Sa totoo lang po nagulat rin ako nung malaman ko na totoong kwento pala siya. At may rason kung bakit ginawang isang serye ang buhay ng serial killer na si Ed Gein. Dahilan para marami po sa inyo yung magbigay ng mensahe sa akin sa Instagram, Diyos ko, para malaman ang buong kwento nito. Kaya magwa-warning lang ako ha, brutal at hindi ka nais-nais ang ating pag-uusapan. Kung merong prime example para sa mga serial killers, si Ed Gein na yon. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay The Crimes of Ed Gein, ang serial killer na nagsusuot ng balat ng tao. Would you enjoy it while you were doing it? What's the worst part of it? I mean, they didn't fail. I know better, like, restless. When you dig these graves up, you were kind of in the haze too, is that it? That's what I could do, just and then one time you said you kind of realized what you were doing and you covered it up without taking it. That's right. Kung hindi nyo po kaya ang ating topic ngayong gabi, gusto ko lang din pong i-promote yung aking second channel, bagong-bago po ito, at puno ito ng mga travel vlogs kung saan kabaligtaran ng vibe nito yung patayan dito sa ating main channel. Kung gusto nyo na magbanlaw muna matapos ang isang napakahabang session ng Claro the Third, panoorin nyo yung mga vlogs katulad nito kung saan nag-e-enjoy lamang akong libutin ang buong mundo. At para mas makilala nyo rin ako sa labas nitong mga patayan stories natin. Ilalagay ko ang link sa ilalim. Kita-kita tayo ng 30s. Ngayon, umpisahan na natin ang patayan. Kilalanin natin si Ed Gein. Ano ba yung background niya bago mangyari ang lahat ng ito? May kinalaman kaya yung mga experiences niya growing up? Kaya niya nagawa yung mga ganitong klase ng krimen? Edward Theodore Gein ang kanyang buong pangalan. Ipinanganak siya noong August 27, 1906 sa La Crosse County, Wisconsin. Bunsong anak siya ni na George Philip Gein at Augusta Wilhelmine Gein. Kuya niya ay si Henry Gein. To give a background kung paano siya pinalaki, ang ina niya na si Augusta talagang extremely religious, extremist in many ways. At madalas nagpipreach ito sa kanyang mga anak tungkol sa mga imoralidad ng mundo. Kagaya na lang ng mga bawal daw yung nagiinom, di ba? Masama daw yan. May mga kakaibang paniniwala rin ito, kagaya na lang ng, alam nyo mga anak, ang mga kababaihan, natural yan na promiscuous. I'm not exactly sure kung ano yung eksaktong term ng promiscuous sa Tagalog, no? But basically speaking, sinasabi niya, ang mga babae, malalandi yan lahat. At lahat sila, tukso, instrumento sila ng demonyo. Which is weird, given na siya mismo ay isang babae. Every single afternoon, nagbabasa raw ito ng Biblia at namimili raw ito ng mga verse sa Old Testament at the Book of Revelation ng mga topics na nagko-concern sa kamatayan, pagpatay, at divine retribution. May kinalaman kaya itong mga itinuturo niya sa kanyang anak kaya gagawin niya rin ang mga pagpatay? Importante po ha na malaman natin na si Ed Gein ay umiidolo at kinalaunan naging obsessed dun sa kanyang nanay.
Ang ama niya naman ay isang karpentero at firefighter. Meron silang sariling grocery store pero binenta raw nung tatay niya para tumira sila sa kanyang pamilya sa isang farm sa Plainfield, Wisconsin, which is dito mangyayari ang lahat ng patayan. Ito na yung naging permanenteng tahanan nila. And unlike his mother na mahilig sa Bible, conservative, itong ama niya naman, alcoholic, violente, pag nalalasing, madalas daw binubugbog silang magkakapatid at sabi nila, yung pagbubugbog na ito ay naging dahilan para magkaroon ng ringing. If I'm not mistaken, tinnitus ito doon sa tenga ni Ed Gein. Ngayong nakita na natin yung magkabilang spectrum ng influences sa kanila ng kanilang mga magulang. It is also important to note na dahil medyo isolated sila, no, malayo sila sa kabihasnan, naging paraan din ito para itaboy ng mga magulang kung sino man yung mga papasok sa kanilang tahanan at maaaring maging impluensya sa kanilang mga anak. To say it basically, parang naging sarado yung kanilang mundo. At ang alam lang nila buong buhay nila ay kung ano yung mga pinapakita at tinuturo sa kanila ng kanilang mga magulang. Nakakalabas lang daw si Ed kapag pumapasok siya sa school. At pag uwi niya naman, tumutulong lang siya doon sa farm. Yun lang, paikot-ikot lang yung kanyang pattern ng kanyang pang-araw-araw, no? So sa paaralan, dito na magkakaroon ng mga signs na medyo kakaiba itong si Ed Gein. Sabi ng mga teachers at classmates nito, generally isang mahiyaing bata itong si Ed. At may mga kakaibang mannerisms daw ito, kagaya na lang ng bigla na lang daw tatawa out of nowhere. Gagano na lang daw. So sila nagugulat sila. Na para pang si Ed ay natatawa sa sarili nitong mga jokes na tumatakbo lang sa isip niya. Naging maayos na estudyante naman daw itong si Ed. Kahit na medyo weird yung kanyang mga mannerisms, no? Kinalaunan, namatay ang ama nila noong April 1, 1940 dahil sa heart failure, edad 60. Dito, natuto sila na akuin na yung responsibilities doon sa farm. Naging buting kapitbahay daw sila. Dito siya nag-umpisa na maging babysitter, which is important dito sa kwentong ito. Isa pang importanteng malaman nyo, madalas daw nag-aaway yung kuya niya at yung nanay niya. Pag magkasama sila, kung ano-ano raw yung sinasabi tungkol sa nanay. Nashock si Ed Gein dahil matindi nga yung attachment niya sa nanay niya. Sabi ko sa inyo, obsessed siya doon sa nanay niya. Kinalaunan ay namatay rin ang kanyang kapatid na ayon sa ilang haka-haka ay siya rin mismo ang pumatay. Hindi nagtagal, nagkasakit naman ng kanyang ina at na-stroke. Inalagaan niya ito hanggang sa tuluyan na rin itong namaalam, leaving Ed Gein all alone. Ngayon, magkakaroon ba ng epekto ito sa kanya? Ang isang, sabihin na lang natin, magulo at extreme na childhood. Ang dami nangyari sa kanya, di ba? Ang unang pagpatay. Ayon po sa tradisyonal na legal na definisyon ng US, ang isang serial killer or serial murderer daw ay kinoconsider kapag ang isang tao nakagawa ng 3 o higit pang pagpatay. Given na iisa lang yung gumawa, ha? At dito na siguro mag-uumpisa ang unang pagpatay ni Ed Gein. Hindi unang serial killer pero parang siya yung nagpasikat niyang term na yan. Sinuportahan niya ang kanyang sarili sa pagpapatuloy bilang isang handyman at isang babysitter sa kanilang neighborhood dahil namatay na rin yung kanyang nanay. Kung saan, no, yung fact na po na yan, magiging palaisipan, sisilipin pa ulit-ulit ng mga investigador dahil marami silang mga kapitbahay na magiging missing person na hindi nila alam kung saan mapupunta. Sinasabi na nung mamatay raw ang ina ni Ed Gein, nag-umpisa na rin itong mag-aral ng anatomy, katawan ng tao. At nagnanakaw pa raw ng mga bangkay ng kababaihan sa mga sementeryo. Sabihin ko lang ha, walang nakakaalam pa nito ha. Siya lang. Noong 1954, nag-umpisa na daw siyang pumatay. Kauna-unahan daw ay si Mary Hogan. Isang 54 years old. I-take note nyo yung edad ha, 54 years old. Meron siyang pinagtatrabahuhang tavern na madalas binibisita ni Ed Gein sa Pine Grove, Wisconsin. At bigla-bigla na lang nawala itong si Mary Hogan noong December 1954. Walang nakakaalam kung ano nangyari, pero sinasabi na binaril niya raw ito at inalagay sa isang sled. Saka kinaladkad pauwi sa kanilang bahay. Paano malalaman to? Huwag kayong aalis. Umpisa pa lang to. Sumunod na ang napakaraming mga suspected murders.
Suspected victim number 1, si Georgia Jean Recker. Isang 8 years old lamang ito at bigla na lang nawala malapit sa kanyang tahanan sa Fort Atkinson. Bandang 3:30 p.m. daw noong May 1, 1947, hinatid siya papauwi ng isang kapitbahay at huling nakita na huminto para i-open daw yung kanilang family mailbox at tinanggal yung mga mail doon. Sabi ng mga witness na may nakita raw silang 1936 Ford sedan na merong gray na plastic spotlight doon sa vicinity noong hapon na yon. Meron pong 1936 Ford sedan si Ed Gein. Pero dahil talamak po talaga yung racism sa kanila, sabi ng mga witness, sure na sure sila, black ang gumawa nito. Isang African American. Suspected victim number 2, Evelyn Grace Hartley, isang 14 years old. Nawala ito habang nagbe-babysit ng isang taong gulang na batang babae noong gabi ng October 24, 1953. Noong gabing yon, tumawag yung tatay niya sa pinagbabysittan niya. Tataka kasi siya, hindi raw sumasagot itong babae dahil sa kaba at kutob ng tatay. Dumiretso na siya roon sa residence kung saan nagtatrabaho yung kanyang anak, kung saan siya nagbe-babysit. At nagulat siya dahil nakalak na raw yung pinto. Kalat-kalat na daw ang mga ilaw at nakabukas ang radyo doon sa buong bahay. Yung sapatos ng anak nakita sa magkaibang kwarto, magkaibang floor, isa sa taas, isa sa baba. Nakita niya rin daw yung basag na salamin nito kaya kinabahan na yung tatay. Ang masaklap lang dito, hindi na niya nahanap yung anak niya. Tinanong din si Ed Gein tungkol dito pero dininay niya na may involvement siya dito. At wala ring natagpo ang kahit ano doon sa bahay ni Ed Gein. May kinalaman kaya yung nanay doon sa magic word nating babysitting? Hintayin nyo mamaya. Suspected victim number 3, Victor Harold Travis. 42 years old naman ito na residente ng Adams County. Umalis siya para mag-deer hunting noong November 1, 1952. Nung hapon, huminto muna sila para uminom at kumuha ng refreshment sa isang tinatawag na Max Bar for a few hours. Bandang 7 p.m., umalis na raw sila dito at nag-drive papaalis at yun na yung huling beses na namataan sila. Kaya po pinagsususpetsahan si Ed Gein dito kasi nagdi-deer hunting sila. Nandun daw sila sa farm ni Ed Gein. Tapos sabi ni Ed Gein, wag kayo dito. Bawal dito. At yung interaction nilang yon nangyari noong araw din na yon. Wala namang napatunayan po. Pero sa tingin nyo, si Ed Gein kaya ang gumawa niyan? Suspected victims number 4 and number 5. Pinagsususpetsahan rin si Ed Gein sa pagkawala ng kanyang mga kapitbahay na sina James Walsh na 32 years old at asawa nito. Naglilinis daw itong si Ed sa bahay ng mag-asawa. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay dito. Hindi malinaw kung si Ed ang pumatay sa lahat ng ito pero I want you to understand na walang nakakaalam o walang umaaresto kay Ed kahit na nangyayari ang lahat ng ito. Which raises the question na paano nahuli si Ed Gein? And for that, kailangan nating talakayin ang kwento ng kanyang huling biktima. Doon natin malalaman kung paano magtatapos ang kwento ni Ed Gein. Ang huling biktima ni Ed Gein. Umaga noong November 16, 1957, may isang 58 years old na hardware store owner na si Bernice Warden. Ayan yung larawan niya. Bigla na lang din daw siyang nawala. Wala daw masyadong customer nung araw na nawala itong si Bernice. Ngayon, bandang 5 p.m., meron siyang anak na si Frank Warden na pumunta doon. At nakita niya na nakabukas daw yung cash register, may mga dugo sa sahig. So nagtaka siya. Tapos nawawala pa yung nanay niya. Sheriff po itong si Frank Warden at nung kinausap niya yung mga investigador, sinabi niya, ay teka. Yung kapitbahay naming si Ed Gein, nandito siya sa store kahapon, nung bandang gabi. At bumalik daw ito ng umaga para may kunin na galon, no? Ngayon itong kinuha niyang galon, may resibo at yun yung huling resibo na isinulat ni Bernice Warden. So ayan na, no, suspect ka na talaga dyan. Inaresto na nila si Ed Gein matapos nito hanggang sa inimbestigahan na rin siya. Alam mo ha, dito na mag-uumpisa yung horror sa kwento ni Ed Gein. Pinuntahan po nila yung bahay ni Ed Gein para imbestigahan. At alam niyo ba kung ano yung mga nakita nila?
Yung mga katawan na walang ulo. Yung mga katawan na yan, nakatiwarik doon sa bahay, nakabaligtad. Nakasuot pa raw ng damit na parang usa yung iba. Bukod dito, may mga buto raw ng mga tao. May mga waste basket na gawa sa balat ng tao. Diyos ko! May mga upuan din daw, mga silya. Sinuotan na rin ng balat ng tao na parang literal na skin. Diba? Gumawa rin siya ng corset na gawa sa torso ng isang babae. Mga maskara gamit ang mukha ng babae, labi nakakalat, yung lampshade gawa sa mukha ng tao. Horror talaga. May mga kuko na pakalat-kalat. As in, lahat ng parte ng bahay, puro katawan ng tao. Imagine mo kung ano yung amoy nun, no? Ang baho siguro. As for Bernice Worden, nakita nila yung ulo niya sa isang burlap sack. Yung puso naman nito nasa isang plastic bag malapit daw doon sa stove. Tapos may mga damit din ng mga batang babae. Yun na kaya yung nawawala kanina. Mga ilong. Tapos meron, ito yung medyo weird, isang belt na gawa sa nipples ng tao. Halakas siya. At marami pang iba. Kilala nyo ba si Leatherface? Yon. Yung sa Texas Chainsaw Massacre. Ayun si Ed Gein. Siya din yung character na yan eh. Kung ikaw po yung police at makikita mo yan, baka habang buhay ka ng bangungutin, di ba? Nakakashock talaga yan. Bakit ito ginagawa ni Ed Gein? Yan yung motive eh. It says a lot about a person. Umamin po si Ed Gein na madalas daw siyang bumibisita nga sa mga sementeryo para kumuha ng mga katawan. Hinuhukay niya raw ang mga to. At middle-aged women talaga yung mga target niya. Alam niyo kung bakit? Di ba mga 50 plus years old, di ba? Dahil kamukha raw nila yung nanay niya. Nagre-resemble sila doon sa nanay niyang namatay na obsessed siya. So parang comforting sa kanya. Ganun ba yun? Kaya ginagawa niya rin mga prop sa bahay itong mga balat ng tao para maramdaman niya yung presensya ng nanay niya. Umamin si Ed Gein sa pagnanakaw ng sham na graves at tinulungan pa yung mga investigador. O dito ako kumuha ng ganyan, dito ako kumuha ng ganito. At tama naman yung mga sinasabi niya. Isa pa sa mga ginagawa ni Ed ay isang woman suit. Damit na babae. Inuulit ko ha, na babae. Hindi ng babae. Dahil gusto niya raw na maging nanay niya to become his mother. Para literal na maramdaman yung balat na gumagapang sa balat niya. Wala naman daw siyang sexual na ginawa dun sa mga pagpatay at marami sa mga pinagsususpestahang pinatay niya ay tinanggi niya. Wala ring patunay. The trial of Ed Gein. Medyo kakaiba itong kanyang trial, no? November 21, 1957, si Ed Gein po ay inarraign ng isang bilang ng first degree murder, yung last na victim niya, sa Waushara County Court, kung saan siya ay nag-plead ng not guilty by reason of insanity. Diagnosed na rin po kasi siya ng schizophrenia at natagpo ang mentally incompetent. Kaya siya ay unfit for trial. At dahil dito, nilagay siya sa Central State Hospital for the Criminally Insane habang inaalam pa nila yung mga nangyayari. Dodge Correctional Institution na raw ito ngayon na isang maximum security facility. Kinalaunan, siya ay dinala sa Mendoza State Hospital sa Madison. Matapos yung testimonya po ng mga doktor, si Ed Gein ay ruled na not guilty by reason of insanity. I think medyo obvious naman po yun. At kinumit siya doon sa Central State Hospital for the Criminally Insane kung saan siya ay nabulok na po ng panghabang buhay. Ang pagkamatay ni Ed Gein. Namatay po siya sa Mendota Health Institute dahil sa respiratory failure. Nahirapan huminga. Secondary na raw dahil merong lung cancer siya. July 26, 1984, namatay siya sa edad na 77. So kung matatandaan po natin around this time, nag-umpisa yung obsession po ng mga Amerikano sa mga serial killers. At malaki ang naging papel ni Ed Gein dito. Inilagay siya sa pagitan ng kanyang kapatid at kanyang mga magulang sa Plainfield Cemetery. Over the years, may mga fans
o mga kumukuha ng souvenirs daw doon sa gravestone niya. Tinatanggal nilang ganun ng paunti-unti. Binibitak-bitak nila yung bato hanggang sa completely, meron na raw nagnakaw nito noong taong 2000. Nakuha naman, 1 year later yung gravestone niya at mula noon hindi naman na daw ginalaw pa. Yung mga ginagawa pong grave robbing, corpse trophies ni Ed Gein ay nakakuha ng national attention. Worldwide pa nga eh. At naging inspirasyon sa paglikha ng mga karakter na kagaya nila Norman Bates sa Psycho. Ayan, ano rin siya eh. Akala niya rin siya yung nanay niya dun eh. Buffalo Bill sa Silence of the Lambs at marami pa pong iba. The Dean Property. Na-curious ako kung ano nangyari dun sa bahay nila. No? Kakatakutan ba yan? Umaga raw noong March 20, nasunog daw to. Meron daw basura na nagliap. Daw habang may naglilinis daw doon. Sinabi nila na may nagsusunog daw talaga dito. Arson. Sinadya daw talaga. Kasi may mga bali-balita na parang gagawin pa raw attraction yun. No? Imagine mo kung ano magiging epekto nun sa neighborhood. No? So siguro walang patunay. Kaya sinunog na lang din nila. Baka kung ano pa yung ma-attract doon sa kanila, di ba? Nakakatakot no na may mga ganitong kwento sa totoong buhay. Yung mga palabas na napapanood natin, may pinagbasihan palang kwento na mas brutal at mas madugo pa yung original na kwento. Napapaisip lang ako. Sa atin kaya sa Pilipinas, may mga ganitong bagay rin? Mga mamamatay tao na nagsusuot ng balat ng tao? Nandyan kaya sila at hindi natin nakikita? Ang nakakalungkot lang din sa kwentong ito ay umpisa pa lang itong kwento ni Ed Gein sa pag-uumpisa ng obsession ng mundo sa mga serial killers. Marami pa ang mga gagawa ng ganitong krimen at iba-iba ang kanilang dahilan ng pagpatay, which leads us to our question of the day. Pero bago ko itanong yan, ipopromote ko lang din po ulit yung aking second travel channel para sa mga gusto pong magbanlaw. Mag-like, subscribe at notification bell kayo dito at doon na magkaibang side ko po itong dalawang channel natin. Anyway, punta tayo sa ating question of the day. Without trying to glorify serial killers, sino ang paborito mong serial killer? Ano yung meron sa kwento niya at mas natatakot ka sa kanya? At mas gusto mo yung kwentong yun? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang larawan ni Ed Gein. Titigan yung maigi. Would you enjoy it while you were doing it? That's the worst part of it. I really didn't think. I knew better, like, restless. When you dig these graves up, you were kind of in a haze too, is that it? That's what I could do. Just how you look at it. And then one time you said you were trying to realize what you were doing and you covered her up without taking anything. That's right. What would you do with the sexual parts then? I lay them in a box, wrapped with anything. Then what would you do with the head? That must have been taken from reading about these magazines and everything. Taking the flesh off like that headhunter.